sulit niyang ibibigay sa mga taong totoong tapat sa Kanya. Kaso ang problema, di lahat tapat. Amen? Sabi ko sa katabi mo, di ba? Okay. Now, nothing else you do will ever matter as much as helping people establish an eternal relationship with God. This is why we must be urgent about our mission. Now, this does not mean you should quit your job to become a full-time lay evangelist like me. No, I'm not saying that. God wants you to share the good news where you are. As a student, as a mother, as a preschool teacher, as a salesman, or a manager, or whatever you do, you should continually look for people God places in your path with whom you can share the gospel. Amen? So that is number 4. I remember a couple of years ago, I had a classmate in my military career. We were together when we took our basic OBC, Officers Basic Course. I was only 21 years old when I entered the military. And this friend of mine is 22 years old when he entered service. We are both young officers. Okay? We were both second lieutenant at the time. And during that time, I know he is an atheist. He is an atheist, and I am a Roman Catholic na hilaw. Meaning to say, magsimba o hindi, no big deal. Di ba? Marami namang ganon. Hello? Sabi mo sa kanila, di ba nagaling ka din doon? Amen? Yung Katolik mo, magsimba o hindi, wala lang. Okay lang. Kaya maraming ganun eh. Hilaw kung tawagin yan. No? Walang lalim. Okay. So, ganun ako. Kaya hindi big deal sa amin ang reliyon. Hindi namin pinag-aawa yan pagkat never lumabas sa bibig namin ang pananampalataya. O di ba? Ganyan ang mga hilaw na Katoliko, they would not mention anything. Okay. So, we were best friends. Atheist siya, Katolikong hilaw. No big deal sa amin ng Diyos. Nagkasama kami na matagal, sabay kami inassign sa Mindanao, sa Basilan, sa Sultan Kudarat. We were both combatant officer hanggang sa napalayo kami sa isa't isa. Na-assign na siya sa iba-ibang parte ng Mindanao. Binalik ako sa Maynila hanggang sa tumanda kami pareho, hanggang sa mag-resign ako at ako'y matutong magsalita ng Diyos. I-drain ng Diocese of Manila hanggang sa ako'y ina-assign niya. Noon ba? Doon yun. Ina-assign sa Krame para magbigay ng moral recovery program during the time of Gloria. Every time I go to Krame, inanap ko kung saan siya naka-assign. Kasi nag-resign ako as major, siya naman, natapos niya ang serbisyo hanggang colonel. Hindi niya nakuha yung 1 star. Ayaw na niya kasi gusto na niyang mag-retire. So hinanap ko siya, and then I found out he was the former chief logistic. So after giving talk sa moral recovery program, pinupuntahan ko siya. Natuwa siya. Sabi niya, oh, bro, long time no see. Inakap niya ako. Sabi ko, every month I come here to give moral recovery program. Tapos sabi niya sa akin, talaga ha? May moral ka na ba ngayon? Sabi niya sa akin, kasi pareho kami baliw eh. You know what I mean, di ba? Nagsama sa kalokohan, nagsama. Sabi ko, wala ka eh. Nag-iibang panahon, sabi ko sa kanya. O sige, sabi niya. Tuwing pupunta ka dito sa Krame, sabi niya sa akin, dumaan ka sa akin. Sabi ko, bakit? I will treat you lunch. Pakakainin kita ng tanghalian. Sabi ko, hindi na. Kasi pupunta ko rito, yung pare nag-imbita sa akin, pinakakain ng tanghalian. Ay, wag, di masarap magpakain ng pare. Sabi ka sumama, talagang mabubusog ka. Lalabas tayo dyan sa kamayan, dyan sa manukan na baka. Basta sumama ka sa akin, huwag ka sumama dyan sa pare. Pakakain sa iyo yan, yung mga hingi niya. Huwag mo na dyan. Ganyan siya, yes eh. Kaya lang yan. So, ginawa ko, pagkatapos ko mag-talk doon, punta ko sa kanya, kumakain kami. Now, eto na. Tuwing kumakain kami, as a Catholic day evangelist na sa renewal, wala na akong bukang bibig kundi praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Yan, expression ko na yun eh. Nung araw, ang expression ko, magmura. Natutuwa ako, malungkot ako, masaya ako, mura, lumalabas. But this time, nasa renewal, praise the Lord, thank God, praise God, hallelujah. Siya naman kumakain, titingin lang ng gano'n. But he never mentioned anything na kontra sa sinasabi ko.
Siguro nagre-respeto lang siya. No? Sabi sa akin, kailan ka pa naging ganyan? Sabi ko, matagal na, bro, matagal na. Kung baliw ka noon, mas baliw ka pala ngayon. Ganyan siya magsasalita. So, wala na sa akin. You know, for 5 years, 5 years, we see each other 12 times a year. Kasi monthly ako na sa kanya. We always eat together. I always share with him about Jesus. After 5.5 years, he went to my office in Pope Pius. Alam niyo Pope Pius? I have an office there. Pinuntahan niya ako. At nag-share sa akin. Nag-share siya. This friend of mine who is an atheist is a good swimmer. As a matter of fact, he specializes in scuba diving. Magaling siya sa swimming. Scuba diving niya, pumapasok niya sa ilalim ng dagat. So ang hobby niya, swimming. May dalawa siyang anak na may asawa na. At nagsawa na sa babae, kaya mas gusto na lang niya yung nagsosolo sa buhay. At wala siyang pinakasalan kahit isa. Because he doesn't believe in ceremonies. So siya na lang mag-isa sa buhay, yung dalawang anak niya, may pamilya na. Ang ginagawa niya, libatan niya, pagdating ng Biyernes, kinabukasan, mag-check-in siya sa mga 5-star hotel at mag-stay siya ng mag-isa hanggang Sunday afternoon. He will be spending most of his time sa mga 5-star hotel swimming. Yun lang gusto niya, swimming. Tapos, spa, yun lang gusto niya. Pumunta siya sa akin para magkwento. Sabi niya sa akin, bro, meron akong ibukwento sa akin. Buti nagpunta ka rito sa opisina ko. Bino mo, napapasok siya sa Pope Pius. No? Buti hindi siya napasok. Nung nagkwento siya, sabi niya, bro, last Saturday, because it was a Monday when we went to him, he came to me. Sabi niya, last Saturday evening, kahapon pa kita gustong puntahan, kaya hindi man alam kung nasaan na ayaw ko test mo. Pero I was really bothered. Sabi. Last Saturday evening, I went on a night swimming. Okay. I went to one of the 5-star hotel in Makati, kung saan ang swimming pool ay nasa Ugarte. I climbed the highest ladder because he's a good swimmer. There are 3 ladders, tatlo. He climbed the highest ladder. The highest. When I reached the highest ladder, I turned my back on the pool. Tumalikod siya sa pool. Half of his foot on the ladder. You understand what I mean? Trying to balance himself. He stretched both his hands. Sa liwanag ng buwan, kasi buwan lang naman yung nagbibigay ng liwanag, tinamaan yung anino niya. Okay, tinamaan yung anino niya, at nakita niya sa wall, okay, ang kanyang anino in the shape of a cross. In the shape of a cross. Nakita niya, cross. Hindi siya makalundag sapagkat he heard a still small voice. But he could not understand. Nakakarinig siya ng salita, pero hindi niya maintindihan. Ang tagal na nakatayo. Kinukwento niya sa akin to, ha? Sabi ko, tagal ko nakatayo, bro. Ang tagal ko nakatayo, nakatingin ako sa anina ko, na parang hindi nagsasalita. Then after a few minutes, pumasok yung caretaker, binuksan yung ilaw, walang tubig yung swimming pool. The swimming pool was drained for repair. Nung makita niya, dahan-dahan siyang umawak. Birin nyo, he is a professional swimmer. Dahan-dahan siyang gumano sa ladder. Natulala. When he said that part, dahan-dahan siyang bumaba, he started to cry. Look at this atheist. He started to cry and he asked me, yan ba ang Kristo na kinukwento mo sa akin? And I was also crying when I saw him crying. Naiyak ako sa kanya eh, because I could feel the impact of his experience. And immediately I told him, yes, that's Jesus. That's the one I'm telling you for more than 5 years already. And he embraced me. I want to know more about him.
I want to know more about it. He embraced me. And then he said, tuloy na ako bro. Gusto ko lang malaman. At gusto ko din malaman kung siya. And then he left. A few months, balik siya sa akin. Para sabihin, bro, I attended a catechism class in my parish. And I want you to be my ninong because magpapabinyag na ako sa simbahan. Wow. Then, he was asking me, I want to learn more about this Jesus. Then I told him, okay, enroll kita sa Mary Hill. In-enroll ko siya sa Mary Hill School of Theology dito sa New Manila. In-enroll ko siya dyan at nag-aral siya 2 years ng theology. Then, nag-retire siya. Pag-retire niya, nag-migrate na siya sa States. Doon sa States, nag-migrate siya, nakakilala siya ng nurse, nag-asawa siya, nagpakasal siya sa simbahan, at alam nyo, ngayon, sumusulat siya, nag-i-email kami, he is now a deacon. Sa Amerika, may deacon na may asawa. Deacon, he is now a deacon. Now listen to me. Listen to me. Pakinig ito. Hindi ako na-impress tumayo sa libu-libong tao. Although tumatayo ko sa libu-libong tao. Pero hindi ko ako na-impress sa libu-libong tao. Mas gugustuhin ko one-on-one. Pero nakasisiguro naman ako ang mabuting balita na sinasabi ko pumapasok sa puso niya. Kesa sa 1,000 na hindi naman ako nakasisiguro kung ninanamnam o kaya naiinip yung mga 1,000 kong You understand what I mean? Mas nakasisiguro ako sa isang ito kaysa sa maraming hindi ka nakasisiguro. Lalo na kung ang speaker nag-i-entertain na. That is not evangelization. I'm a preacher. I'm a Catholic evangelist. I'm serious in following my Lord and your Lord. Amen? Amen. Kaya nga, following Jesus is a serious matter. Hindi ko kayo kailangan impressin. Sasayaw ko rito, kakanta ko para magbago kayo. I may be strong because all evangelists in the New Testament are strong people. John the Baptist, Paul, they are my idols. They are powerful preachers. That is what we need now. Kaya nga, sabi nga, we are called, we need to choose to be brave, called to be saints, sent forth as heroes. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sana maging ganun ka. Sapagkat lahat tayo ginawang maging ganun. Number 5. Your mission gives your life meaning. Your mission gives your life meaning. Mga kapatid, saan nyo tinitignan ang meaningful life ninyo? Saan nyo tinitignan ang meaningful life ninyo? Sa posisyon nyo? Sa kumpanyang pinapasukan nyo? Sa asset mo? Sa bank account mo? Diyan mo ba sinusukat ang meaningful life mo? I left everything. I'm not saying do the same thing. But the reason why I left everything, because I understand what I did. Because I understood what the early Christian did also. And I found the true meaning of life the moment Jesus is enthroned in your heart. Is Jesus enthroned in your heart? Sabi mo sa katabi mo, I hope so. I hope so. I hope so. Because the moment Jesus is in your heart, you will not fear. Hindi ka matatakot. Amen? Kung alam mong kasama ko siya, hindi ka matatakot. Hindi ka madadaig ng takot. Kasi alam mo kasama ko siya. The best use of life is to spend it for something that outlasts it. The truth is, only the kingdom of God is going to last. Yun ang katotohanan. Everything else will eventually vanish.
Nagtatrabaho kayo, magre-retire po kayo. Magre-retire kayo, kahit kumpanya mo yan, magre-retire ka rin. Sana kung paano mo napalago yan, yung mga susunod sa'yo, palalago rin yan. Sana, hindi mang bababae, yung susunod na hahawak niyan at 4 ang asawa. Ubus yung pinagpaguran mo. It will eventually vanish. That is why we must live lives committed to worship. We must live lives committed to fellowship. Like this. We must live life committed to spiritual growth. We must live lives committed to ministry. And we must live life fulfilling our mission on earth. I tell you, the results of these activities will last forever. Amen? Amen. Will last forever. If you fail to fulfill your God-given mission on earth, you will have wasted the life God gave you. Pag hindi mo natupad itong plano ng Diyos, sinayang mo buhay. Kahit sabihin mo, 50 ang condominium mo, still, you have wasted the life God gave you. Tandaan niyo. Bakit ko nasabing sinayang mo? Paglaho mo, pag namatay ka, pag-aawain niya ng buong tribu mo, hindi kapayapaan ang iiwan mo pagkakagulo. Sapagkat marami ang sakit. Amen mo ba? Hinihintay ka lang matodas, tsaka nila magkakati-hatihan na. So, hindi salalay mo dyan. Now, sabi ni San Pablo, St. Paul says, my life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about God's wonderful kindness and love. So if you want to introduce people to God, you have to know His wonderful kindness and love. And I believe, alam nila ho ang mga kabutihang loob ng Diyos at pag-ibig. Amen po ba? Amen. Ako'y nabubuhay sa kabutihan ng Diyos. Ako'y nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. 24 years ko na hong ini-enjoy ang maglingkod sa Kanya as a full-time Catholic lay evangelist. I traveled a lot. I traveled so much. Mas fulfilling. It is not just feeling good. It is not just feeling good. Kaya huwag natin i-gauge yung I feel good of what I'm doing. No? You know, ang tunay na kahulugan ng feeling good? When you do not want to do it, but you still do it because that is your commitment to our Lord. Then, iba ang feeling. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yung commitment? Ang commitment, hindi yung taong na you see me, now you do. Makikita mo 2 buwan, wala na 5 buwan. Ay, hindi mo committed yun. Makitid mo yung makitid. Hindi committed. Now, if you want your life to be meaningful, then do the mission Jesus has planned for you. Now, what will you do in order to have a family? Ilan na nadala mo? Pakitanong lang. Pakitanong lang. May dala kang 1, 2, 3, good. Hindi ka dapat magtakbo sa isa lang. Patuloy ka maghanap ng kaluluwa. Eh kung wala kang dala, yan ang mga ano. Ano sabi ko kanina? Yan ang ano?